Mga kabalita, nasa kalagitnaan po ng pagla-live selling ang online seller mula sa Santa Rosa, Laguna na si Agnes at ibinibida pa ang kanyang mga ibinibentang bag. Maya-maya lamang napalingon siya sa kanyang gilid. Biglang may pumasok na palang lalaking nakasuot ng helmet. Dapa. Ibarin mo yung mga nasi. Ibarin mo lahat. Ibarin mo Agnes. Itinawag agad ng lalaki ang cellphone ni Agnes at doon na siya hinold up. May lookout pa raw na kasama ang lalaki. Natangay kina Agnes ang 7 alahas pati ang kanyang cellphone. Buti na lang nakuhanan sa CCTV ang pagtakas ng mga suspect kaya nakilala agad ang isa sa kanila. Sumuko na rin sa mga pulis ang 2 suspect. Ang isa raw pala sa kanila, naku, kapitbahay lang ng mga biktima. Inihahanda na raw ang kasong robbery laban sa 2. Wala pa silang pahayag. Nakakalungkot yan kasi isang kamag-anak daw ni Agnes, dun sa live selling, nag-comment na may 3 million pesos sa kwarto. Nako. Kaya siguro yun daw ang naging meet siya ng pang-hold up. So Nung kapitbahay pa yung naman. mga ganyang impormasyon dapat talagang hindi nilalabas sa social media. Sa issue pa rin po sa bigas na isa sa mga pangunahing pangangailangan nating mga Pinoy. Nagtataka raw ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa plano ng gobyerno na mag-angkat ng bigas. Sabi po ni SINAG Executive Director Jason Cainglet sa kanilang panayam sa Super Radio DZBB, mataas na presyo at hindi supply ang problema sa bigas. Mas mataas na nga anya ang presyo ng imported na bigas, bakit pa raw ipipilit na mag-angkat? Dapat daw tulungan na lang ng gobyerno ang ating mga magsasaka. Yun na nga ang parating sinasabi, di ba? Yung ating pinamimigay na ayuda ngayon na 15,000 plus yung meron pa silang sinasabi na 2 billion, nahanapan pa ng budget. Bakit hindi na nga lang daw i-concentrate doon sa mga magsasaka na matagal na namang humihiling ng pang-abono at iba pa? Pero dapat isettle talaga nila. Ano ba talaga yung problema? Supply ba talaga o presyo? Hindi nagkakasundo Pati doon hindi nga magkasundo. Pero definitely itong price cap, hindi natin nakikita naging malaking tulong ito. In fact, naging perwisyo. Both sa retailers at doon sa mga mamimili dahil wala namang mabili na 41 at 45. Meanwhile, pera natin. Yung Yun. pinangayuda na okay lang din naman. Kaya lang, syempre, kapag ka-binudget mo na maayos, sana mas may kapuntahang mas maganda. Yun lang. Martes na, Maring Aubrey! Ano ba latest? Rafi at mga mare ko dyan, pilot episode pa lang, ma-action na agad ang TV adaptation ng 90s film na Maging Sino Ka Man kagabi. Unang pagkikita pa nga lang ng mga karakter ni na Barbie Forteza as Monique at David Licaco as Carding, very intense na. Hindi lang nga sa show, may mga pasabog dahil sa social media, sumabog din ang mga reaksyon ng fans, especially Barda fans. Nag-top trending ang hashtag Maging Sino Ka Man GMA at hashtag MKSM World Premiere. Grabe at balita ko nag-viewing party pa ang cast at tuwang-tuwa raw sila sa pilot episode. So, bukod sa Maging Sino Ka Man, inabangan din kagabi sa GMA Telebabad ang pag-crossover ni Doc Annalyn sa Royal Blood. At ngayon naman, magko-crossover siya. Dito, sa balita ko, makakakwentuhan natin ang star of the new gen, Jillian Ward. Mamaya, dyan lang kayo. Abangan natin yan. Samantala, natukoy na ng Valenzuela Police ang SUV driver sa viral video ng road rage sa kanilang lungsod. Siya raw po si Marlon Malabute, isa umanong negosyante. Kwento ng nakalitan niyang taxi driver na si Henry Ong Jr., natakot siya kaya hindi siya agad nagsumbong sa mga pulis. Madaling araw noong August 19 nang magkasagian sila ng SUV. Galit daw na bumaba si Malabute ng kanyang sasakyan. Maya-maya pa ay bumalik daw si Malabute sa sasakyan at kumuha ng baril. Hindi inabutan ng mga pulis si Malabute sa kanyang bahay. Naghain na ng reklamong alarm and scandal ang mga pulis laban kay Malabute. Grave threat naman ang inireklamo sa kanya ni Ong. Sinisikap po ng GMA Integrated News na makuha rin ang panig ni Malabute. Samantala, mga kabalita, naglabas ng bagong notice to airmen ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa Bulkang Mayon sa Albay. Pinaiiwas ng CAAP ang mga piloto malapit sa tuktok ng bulkan dahil nagbubuga po ito ng volcanic ash.
Mapanganib daw kasi ang abo, lalo na sa mga makina ng eroplano. Sabi ng PHIVOX, nagbubuga ang mayon ng plume o usok na may taas na 800 meters. May naitala ring 12 volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon mula pa noong June 8. Ibig sabihin po niyan, bawal pong pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Huwag na hong magpasaway. Oh. Eto naman sa mga suking dumaraan sa NLEX. Naku, balita ko, isasara muna yung ilang bahagi niyan dahil sa gagawing maintenance. Yan na nga, traffic. Kabilang dyan ang lane X20 ng Bukawe Toll Plaza, northbound lane ng San Simon at Mabalacat, at Marilao southbound entry Toll Plaza. Kasama rin sa temporary closure ang ilang bahagi ng Bukawi southbound Toll Plaza at ilang bahagi ng northbound lane ng Apalit, San Fernando at Mexico. Asahan po ang pagbigat ng trapiko dyan sa mga susunod na araw. Mga kabalita, maya-maya may update po ako sa inyo tungkol sa dalawang binabantayang low pressure area. Ang isa sa mga iyan, nagpapaulan na sa bansa. Kaya mga kabalita, alam na ang gagawin ha. Huwag pa rin kalimutang magdala ng payong at syempre ng jacket. Yes, pa-jacket ka naman, Katrina. Oo nga. Eto Katrina, di ba taga Baguio ka? Yes! At balita ko, bago hong tourist attraction daw doon, meron tayong makukuha, makikita. Oo, alam mo yung bagong tourist attraction na yan, Konya, dyan ako dati tumatambay eh. Pag Talaga? nagmumuni-muni, ganyan. Bakit ka naman? Anong pinagbumuni-muni mo naman? Ayaw niya lang diretsuhin doon siya nagde-date. Ayun! Okay. Muni-muni lang. Okay, muni-muni lang. Sabi mo eh. Yun, ano ba yung binuksan? Di ba kamakailan daw yung, ano ba yun? Parang dancing fountain Yes. sa right part. Level up na. Yan. Ano ba yun? Ang tawag doon? Yun yung reflection pool sa tapat Correct. ng Tapat The ng- Mansion. Di ba meron na mahabang reflection pool dati doon? Meron na, pero kasi wala siya masyadong ilaw dati. Ayun, okay. nilagyan ng ilaw yung So, fountain. na-renovate. Oo, ni-renovate. Ay, ang ganda. So, pwede na doong mag-selfie-selfie, ganyan. Ayan, ito na yung nakikita natin ngayon sa video. Ayan, at balita ko, ayan yung kamangha-mangha naman talaga yung light show dyan. May tugtog pa, sabay-sabay tayo. Yan ba yun? At kailan ba mapapanood na yan? Oh, so sound and light show pala siya. Oo, tuwing Oo. Biyernes daw hanggang Linggo. 7? Ano ba yun? 7 p.m. onwards. Ayun. Ayan, ang galing. Pasyal mo naman kami dyan, taga Baguio ka pa. Oo, So, na. may bagong Ako bahala attraction sa na ngayon inyo. dyan sa Basta Right Park. mag-Baguio kayo. Oo, true story to. Tuwing December, parati kami dyan. Dati nung kabataan ko nagtataguan sa Right Park. Pamilya namin. Wow. Buti nilinaw mo. Hindi. Okay. Oo naman, bata pa ako nun eh. Ikaw naman. Sa mga minamahal naman po naming teacher dyan, una na kaming babati ng Happy Teachers Month po sa inyong lahat. At balita ko, paring Rafi, isang guro ang talagang good job dahil nagtuturo na siya ng Filipino subject dyan sa Harvard University lang Tama ka naman. dyan. At eto nga, nakakwentuhan ko kaninang umaga lang ang kauna-unahang teacher na magtuturo ng Filipino sa prestigyosong universidad, si Teacher Lady Eileen Orsal. Eto at panoorin natin. Kumusta ang pakiramdam na isang nagtuturo sa isang prestigyosong school tulad ng Harvard? Okay naman po, Sir Rafi. Medyo busy po talaga bilang panimula, pero bukod sa kinakabahan, mas nananaig po sa akin yung pagiging mapagpasalamat. Siyempre po sa Lord, sa mga estudyante na nagpetisyon para sa klase, at siyempre po sa universidad na sa unang pagkakataon ay ituturo ang Filipino. Ikaw ba pinangarap mo na pumasok sa Harvard o kaya maging professor mismo dyan sa Harvard? So, pangarap ko pong mag-aral ng anthropology sa Harvard, pero parang wishful thinking lang po yun kasi lumaki po ako sa simpleng buhay, simpleng probinsya, kaya medyo overwhelming po na ito po yung naging landas ko ngayon. Pero sabi ko nga po, para po itong pangarap na hindi mo man lang natin na pangarapin kasi parang sobrang layo po dun sa sitwasyon ko o dun sa aking mga, kumbaga, kakayanan. Pero salamat po at nabigyan ng pagkakataon. Unang-una na, paano ka ba pumasok sa Harvard? Ano yun, may nakita ka lang na ad na naghahanap sila ng teacher? Paano ba? Pakikwento mo nga sa akin, sa amin, very briefly.
Opo, so hindi naman po lingid sa kaalaman nating lahat na sila po ay palabas ng job posting, mga press release, napanood ko po sa balita at sinend din po sa akin, may mga kaibigan po ako at dating katrabaho na nagtag, may iba po mga dating estudyante. So sabi ko, sige susubukan ko, pero alam ko naman po na parang malabo, pero gusto ko pa ring subukan. Opo, subukan lang kasi para po walang pagsisihan at tunay naman po na naging makabuluhan yung pagsubok. Meron ka bang mga layers kumbaga na pinagdaanan at meron ka bang mga kakilala na nag-apply din? Masasabi ko po na siguro po nagsimula yung lahat sa pagmamahal ko dun sa Araling Filipino. So simula po nung siyempre po tayo ay nasa linya ng pagtuturo ng mass communication at journalism. Gusto ko po yung kwento ng mga tao. Kaya nung nakita ko po yung programa sa De La Salle, sabi ko parang ito yung gusto kong gawin. Ito yung masarap sa pusong aralin. At sa palagay ko po doon nagsimula hanggang sa nabigyan po ako ng pagkakataon noong August 2018, na pumunta po dito sa pamamagitan po ng Fulbright program. At doon ko po nakita yung kagandahan at yung kasiyahan sa pagtuturo ng wika at kulturang Pilipino sa Estados Unidos. Kasi yung pong tungkulin po namin bilang foreign language teaching assistant ay mag-assist sa pagtuturo po ng Filipino sa pamantasan. Sa akin po, ako po ay hosted ng Northern Illinois University. At pagkatapos po, meron din po kaming mga gawain para sa pagtuturo ng kultura. Halimbawa po, sa mga library events, at binibigyan din po kami ng pagkakataon na makapag-aral ng ilang asignatura at yun po yung bahagi ng cultural exchange program. Kaya nung nagpandemya po, kasi pagbalik ko po 2019, ilang buwan lang nagkaroon ng pandemya, naisipan ko pong buksan sa pamamagitan ng isang opisina din sa aming pamantasan yung voluntaryong pagtuturo ng online na Filipino sa mga international students namin sa pamantasan. Gabi-gabi for 2 months, nagbukas po ako ng online na Filipino teaching ngayon para matulungan sila. So sa palagay ko po, isa po yun sa mga paghahanda, pero syempre po nung panahon na yun, ginagawa lang po natin yun na masaya na naglilingkod sa kanila. Pero nakatulong po siya sa akin. Gaano nga ba ka-proud si Teacher Lady Eileen Orsal na maging unang Filipino teacher sa Harvard? Yan ang balita ko sa ikalawang bahagi ng aking panayam mamaya. Sige, kwento mo na lang sa akin din mamaya. Oo, tsaka yung sweldo niya. Eto paring Rafi, di ba sabi nga sa isang tula, roses are red, violets are blue. Pero ito, ibahin mo daw ang sorsogon. Ang roses doon, kulay blue at umiilaw pa. Yun, at nabalitaan ko nga yan. Mistulang hardin ng libo-libong umiilaw na blue roses ang Plaza Escudero sa bayan ng Kasiguran. Uy, pamilyar ah. Kaya naman dinarayo sa gabi dahil sa hatid nitong Christmas feels. Ayun na nga, oh. Alam niyo ho ba na halos 16,000 blue roses po yan, ha? Proyekto po yan ng provincial government para pasiglahin naman ang turismo sa probinsya. Ang ganda ng mga ganyan kasi pampa-good vibes, di ba? Imbis na napupunta sa mga iba-ibang proyekto na hindi rin naman kinagigiliwan, na, di ba, naiintindihan mo, para minsan mga basketball court na nasa gitna ng kalsada, mas maganda na ito. Nakaka-feel good. Yes, oo. Eto naman, Yes. Maring Connie. Ano ba yun? May regalo ako sa'yo. Talaga ba? Ano yan? Eto na. Ayan. Hindi yan roses. Hindi rin. Ano yan? Naku, mabuhok diba? na rambutan. Yun. Ay, salamat ha. Pahingi, pahingi. Kailan hindi ko maabot? Hindi namin maabot. Ayan. Ayan ang rambutan. Actually, season ng rambutan ngayon kasi ang daming nagbibigay sa akin ngayon ito. Oh, marunong ka bang magbalat nito? Alam ko, eksperto ka dyan eh. Oh, pero matigas pa to. Teka. Yung tipong, di ba, kumakain ka daw ng isa po pwedeng masundan hanggang di mo naman mamalayan. Oo, nakaka-addict kasi. Totoo yan. Ay, hayaan mo, Mari, sa susunod, bibiyahe tayo pa norte. Talaga? Sa home province ko. Ayun naman. Oo, sa Kalinga. Ano Ayan. dyan, Balita ko kasi may pa-eat all you can rambutan doon sa Barangay Bantay sa Tabuk. Ayan, nagdiriwang sila ng 5th Fruit Festival. Ang pakulo ng ilang farm owners, ikaw mismo ang pipitas sa mga bunga. Ayan. Hashtag basta may tiyaga, may rambutan kang mangangata. Ayun naman, tama-tama. 50 pesos ang entrance fee at meron ka ng 10 minutes para mag-enjoy sa pagpitas at pagkain sa rambutan. Sarap naman yan. Di ba may pa-exercise pa kasi medyo iinat-inat ka dyan, di ba? Kailangan mabilisan mong pagpitas para marami kang maiuwi. At balita ko, may isang bisita nga raw na umabot sa 8 kilos ang nakuha. Wow, ha? Sulit na sulit yan, ha? Yung 50 pesos per kilo yan, eh. Kung gusto mong iuwi, ang pinaghirapan mong pitasin. Eh, kamusta naman kaya ang lasa ng mga rambutan? Sarap.
Matamis siya. Matamis na juicy. Oy, yun naman talaga ang inaasam-asam natin sa rambutan, di ba? Kung makakain ko lang to ngayon, kaso binigay mo sa akin, di pa masyadong hinog. Oo, actually hindi ako gaano mahilig sa rambutan. Pero pagka nakain ko naman, Masarap siya, masarap ngatain, naman di ba? siya. Oo. Oo. Iba rin refreshing. Ayan. So yan, may isang kaing ka kapag ka nauwi ako sa Kalinga. Yehey! Oh. Mga mare, balita ko, nag-gate crash daw si Ed Sheeran sa isang kasal sa Las Vegas sa Amerika. Pero teka lang, hindi po siya umeksena roon para itigil ang kasal. Bit-bit ang kanyang gitara at ilang backup singers, hinarana lang naman ni Ed ang bride na si Jordan at ang groom na si Carter. Extra special pa dahil unreleased song ang pinerform ni Ed entitled Magical. Ang sweet na ba, oy Eda, mag-gate crash ka rin sa event ko, welcome ka. Hindi tuloy napigilang maging emotional ng couple. Pagkatapos ma-serenade, nag-I do na ang couple, sealed with a kiss. Si Ed pumirma naman sa marriage certificate bilang witness. Napaka-magical talaga ng moment na yan. Eto na, update na po tayo sa binabantayang dalawang low pressure area. May epekto na ba yan sa bansa? Narito na si Katrina Son mula sa GMA Integrated News Weather Center. Katrina? Salamat Rafi at Connie, mga kabalita. Nagdadala ngayon ng pag-uulan sa Batanes at Cagayan ang trough o extension ng isa sa dalawang binabantayan nating low pressure area. Huling namataan ng Pag-asa ang nasabing LPA 790 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Habang ang isa pang LPA nasa 2,950 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Nasa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Nananatiling mababa ang tsansa ng mga nabanggit na LPA na maging bagyo. Bukod sa mga nabanggit na LPA, umiiral pa rin ang hanging habagat sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga susunod na oras, asahan po ang pag-ulan sa halos buong bansa. Base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, gaya ng mga nakikita nyo sa mapa na nagkukulay orange at red. Kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Asahan din muli ang ulan ngayong araw. Dito nga yan sa Metro Manila. Mga kabalita, nananatiling nakabukas ang tigi-isang gate ng Ambuklaw at Binga Reservoir para magpakawala ng tubig ngayong araw base sa latest monitoring ng Pag-asa. Tumaas naman ang water level sa Angat, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoir sa nakalipas na 24 oras, habang bumaba ang antas ng tubig sa Ipo, La Mesa at Caliraya Reservoir. Ako po si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mga kabalita, paalala lang, may gun ban ngayon para sa barangay at SK elections. Sa Parañaque po, nahulihan ng baril, bala at umano'y droga ang isang Chinese. Balitang hatid ni Bam Alegre. Humahagulgol ang Chinese national na kinilala ng pulisya na si Juan Liang habang ipinapasok sa kulungan ng Parañaque Police Headquarters. Inaresto si Juan matapos mabisto sa kanya mga gamit ang mga kontrabandong bitbit niya nang idaan sa x-ray scanner ng isang hotel, kabilang ang handgun na kalibre 45 na may 7 live ammunition. Isang transparent ziplock na may mahigit 1 gramo ng hinihinalang shabu at may street value na mahigit 12,000 pesos. May nakuha ring isa pang transparent plastic sachet na may 2 tabletang hinihinalang ecstasy. Pinoproseso na ng crime laboratory ang mga nakuhang kontrabando. Tumanggi magbigay ng pahayag ukol dito ang suspect. Definitely, foreign nationals are not allowed to possess and to bring firearms and other contrabands. No? So, alam naman nila siguro yun dahil tayo rin pag pumunta sa ibang ibang countries, you are not also allowed. Isinailalim na ang suspect sa inquest proceeding para sa paglabag sa COMELEC gun ban sa illegal possession ng firearms at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nangyari ang insidenteng ito sa kabila ng umiiral na COMELEC gun ban.
Sa tala ng Philippine National Police, nakapagtala na sila ng 286 gun ban violations simula nang ipatupad ito noong August 28. Sa ngayon kasi election period na tayo, no? Diyan na yung election, yung ating gun ban. So only those authorized security personnel na mayroong paintulot mula sa ating COMELEC ang allowed lang magdala ng firearms. Yan ang balita ko, Bam Alegre ng GMA Integrated News. Maring Connie, paring Rafi, itong next guest natin talaga namang, di ba? Oh, abot na abot niya talaga yung pangarap niya dahil may bagong milestone na naman siya. At alam nyo ba, grabe, nasubaybayan natin to eh. Oo naman, ang Baby pa lang to eh. Baby ko pa lang dati, ngayon doktor na. Di ba lumaki siya sa ating mga mata? Correct, Literal, tama, di ba? Ang tama. cute na guest namin yan dati, Aubrey sa unang hirit, o di ba? Ito inaabangan syempre at isang taon ng sinusubaybayan ng ating mga kapuso ang masalimuot na buhay ni Doc Annalyn. Masalimuot. Hindi naman talaga masyadong yun. masalimuot, may masasaya. At balita ko, makakasama natin ngayon ang bida sa Abot Kamay na Pangarap at star of the new gen, Jillian Ward. Magandang umaga sa iyo at welcome sa balita ko. Hi, Jill! Hi, Jillian! Hi, kumusta ka? At ano yung pakiramdam na sa napakainit na pagtanggap ng ating mga kapuso sa inyong programa? Reaction mo rito? Siyempre, sobrang saya ko po, sobrang grateful ko kasi blessing po siya from God dahil marami po kami na-inspire. And dito rin po sa taping, sobrang saya po namin. Kaya blessing po talaga siya para sa aming lahat. At balita ko, may extend ng show hanggang 2028. Tama Grabe! ba yun? Grabe! Grabe naman. 2028? Pero may extend yung show. Yun ang at least sigurado. Sana po. Bala na po si God. 2028, ang dami na sigurong specialization ni Doc Annalyn. Baka siya na may-ari ng ospital. Baka nga. Oo. Why not? Paano ka nag-a-adjust mula sa mga dating mong role na very light lang? Ngayon, intense, acting na talaga, di ba? May isang napanood ako, may lindol na kwan pa nangyari. At syempre, sinasabi ko nga po, parang ito po yung first show ko talaga na from bata po ako na naging dalaga na po talaga ako. Naging mahirap po siya, especially at first, kasi po mahirap po yung mga medical terms. Pero may mga doktor po kami sa set at andyan naman po sina Direk LA na tinuturuan po talaga ako, ginaguide po talaga. Sinatitaan yung acting coach ko. So, ayun po, marami pong nag-guide po sa akin. Marami po talagang tumutulong. Join forces po kami. Ang galing. So talagang may doktor sa set para doon sa mga terminologies ba? Alam mo na, pagka mga terminology ng mga doktor, di ba, ang hihirap. Scientific names. Buti magaling mag-memorize si Jill. Oo. So paano mo pinaghahandaan yung script, tapos yung kailangan syempre, yung kasabay nun, yung talagang kapani-paniwalang doktor ka. Di ba? Ayan, syempre po, kinakausap ko rin po talaga yung mga doktor po namin sa set. Tinatanong ko po kung paano ba ibibigkas yung mga words. Kasi kailangan i-take in order po talaga yung medical terms. So, hindi po pwedeng magkamali kumbaga. Kailangan po talaga solid po yung pagbigay ng line. At stricto rin po ang mga doktor po namin sa set and si Direk LA po. So, onting mali po, kakat din po talaga kasi syempre gusto po namin na quality po talaga yung eksena. Tama naman yun. At syempre, ito, tanong ng ating mga kapuso. Kung halimbawa, no, magiging talagang totoong doktor ka, ano yung specialization mo kaya na gusto mong tahakin? Well, mahilig po kasi ako sa mga bata. So, siguro po, bigyan po ako. Pero, ayun. Pediatrician. Pedia. Alam ko, aabangan ko ikaw sa Pinoy MD, ha? Pag natuloy yan. Yes, si Doc Jillian na Annalyn. Ang naalala ko sa panahon natin, si Dougie Hauser. Dougie Hauser, MD. Kasi bata. Pero Parang of course, iba parang yung ganun storya. yung Doc Annalyn. Hoy, teka lang ha, bukod. Nako, alam nyo ba, kagabi, pinalabas yung crossover ni Doc Annalyn. Siya pala yung doktor ni Lizzie. Ayun. Kamusta yung experience, Jill, dun sa mga Royales? Sa Royal Blood? Ayun, syempre, nag-enjoy din po talaga ako sa set kasi Kuya Ding Dong po yung nag-direct po sa akin. So, something new po talaga siya for me kasi nakatrabaho ko po dati si Kuya Dong bilang co-star ko po. Ngayon, director ko po siya. Tapos,
ayun, nag-enjoy lang po talaga ako. Tapos habang nasa set po ako, namimiss ko din yung abot kamay family ko. Oh, cute. Wow, talagang close na kayo. Oo, at saka sure tayo gagaling na si Lizzie. Kasi si siya ang Doc Annalie ng doktor. doktor eh. Yes. At Ojela, bilang star of the new gen, ano pa ba yung mga ultimate dream role mo? Sino pa yung mga pangarap mo na maka-eksena? Tsaka, teka lang kasi lagi kang bida, feel mo rin bang magkontrabida? Parang magandang ano yun. Why not po, di ba? Magkontrabida po ako ni Moira at saka ni Zoe para Ay, makalaban oo. po sa kanila. Well, sa mga plano ko po in the future, marami pa po talaga akong gustong gawin. Gusto ko po gawin lahat ng genre po sa acting. Gusto ko po mag-comedy, mag-action, Oo. drama, psychological drama. Marami po akong gustong gawin. So, ayun po, ilalaban ko lang talaga to. I will do this. Oo nga naman. Pero importante kasi 'di ba maging versatile. 'Di ba? Sa pagiging kapag actor or actress ka talaga. Pero of course, ito malamang hindi mo in-expect na ganito katagal mag-run itong inyong show, di ba? May mga nagbago ba sa pananaw mo sa acting? At kahit sa field of medicine, may mga nagbago ba dahil sa haba na nitong tinatakbo nitong inyong series? Nako, sobrang dami po. Especially po, dati po kasi kapag nagtitaping po ako, parang laro lang din po siya sa akin. Ngayon po, mas na-appreciate ko po yung trabaho po namin. Mas may lalim na po yung ginagawa ko po sa mga eksena. Sobrang dami ko pong natutunan, both po sa personal life ko and sa professional life ko po. And dun nga po sa medical field, mas na-appreciate ko po yung mga doktor. Kasi na-realize ko po, sobrang hirap po ng ginagawa nila. Kami po dito nagde-memorize lang po kami para sa eksena, sila po talaga inaaral po nila. So, iba po yung respeto ko para sa kanila ngayon. At saka alam mo, 'di ba, kapag matagal mo nang nakakausap yung mga doktor, para kang nagiging doktor na rin sa napapasa Ganun nila ka ba, sa Mare? Oo. Kasi Pinoy sa MD, PMC na oo. doktor. 'Di ba? Parang ganun din ba yung feeling mo minsan? Parang maalam ka na, 'di ba? Ay, alam mo pagka masakit ang tiyan, alam mo na Alam mo na yung gastroenteritis symptoms, to. oo. Yung mga ganyan. May ganun ka rin bang mga realization? Unti po, parang minsan talaga feeling ko, pag wala ako sa taping, feeling ko parang doktor po ako kunwari. Parang talaga lang siya outside of work. Kahit wala naman talaga ako masyadong alam po. Pero ayun nga, mas marami po talaga akong nag-gain na information po ngayon. Mas may knowledge na po ako sa trabaho ko and sa personal life ko. So sobrang blessing po sa akin yung show at lahat po ng kasama ko po sa show. Ayun. Naalala ko yan si Jillian, bata, nangaagaw ng mic eh. Cute-cute talaga. Oo, pero ngayon, grabe, serious actress na talaga siya. Congratulations, Congratulations, sa inyo. Jillian. Thank you so much. Maraming for salamat. guesting dito sa balita ko. Thank you. Maraming salamat, star of the new gen, Jillian Ward. Yan. Thank you. Love you. Ayan, I love you. I love you, ang sweet ng bata. I love you too. Samantala, ito naku, seryosong usapan po ito. Inabsuelto na po ng Pasig Regional Trial Court Branch 157 si Rappler CEO Maria Ressa at ang Rappler Holdings Corporation. Para po yan sa kasong tax evasion. Ayon po sa korte, bigo ang prosekusyon na patunayang hindi nagbayad ng tax obligation si Ressa at ang Rappler. Ito na po ang huling tax evasion case ni Ressa na isinampa ng Department of Justice sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nitong Enero, pinawalang sala na rin ng Court of Tax Appeal si Ressa at ang Rappler sa 4 pang tax evasion cases. Sabi ng Rappler sa isang pahayag, nag-ugat ang tax evasion cases sa pag-issue ng kumpanya ng Philippine Depository Receipts noong 2015 na isang paraan ng pangangalap ng kapital at hindi umano ito kita na dapat patawan ng buwis. Eto, Rafi at mga kapuso, ito pasintabi lang po sa mga nanananghalian. Pero may tanong kasi ang ating mga kabalita. Kaya mo daw bang kumain ng nakaupo sa toilet? Nako, marami na akong ginawa habang nandun sa trono pero hindi pa ang pagkain. Ayun naman. Hindi ko pa nasusubukan Pues yan. ito magandang idea to. Ihanda nyo na ang inyong sikmura dito sa susunod na balita ko. Bakit kanyo? Eto yan agaw eksena kasi ang toilet-themed cafe sa Naga, Cebu. Pagpasok, bubungad agad sa'yo ang nakahilerang toilet bowls na nagsisilbing upuan pala ng mga customer doon. Feature din ang decorations na pampaliguan, ang style. Andyan din syempre yung hand washing station, shower set at iba't ibang mga accessories. At eto pa, paandar din ang offer nilang pagkain. Kakayanin mo
mo bang humigop ng sabaw mula sa Arinola? Grabe naman yun. Pero sa mga hindi nakagamit ng Arinola, baka okay lang sa kanila. Diba? Pero yung mga Pero ikaw imagine mo. yung older generation na nakakagamit niyan, naku, Yes. malamang magdalawang isip. Oo. Ayan, sa mga may sweet tooth naman, perfect daw yung Choco Ice Cream. Served on a mini toilet bowl. Sabi ng cafe owner na mag-asawa, inspired daw ang concept na ito sa isang restaurant na nabisita nila sa Taiwan. Pero don't worry, tinitiyak na may-ari na malinis at food safe ang lahat ng mga gamit at props, pati na ang pagkain kanilang sineserve. Basta malinis. Tsaka ito naman ay concept lamang. Concept lang. Team lang nila. O, At yan. talagang nilagay nila sa extreme yung pagiging iba nila. Oo, Di ba? diba? Para puntahan nga naman. Tama. Mga kabalita, narito po ang ikalawang bahagi ng aking panayam kay Teacher Lady Eileen Orsal, ang unang Pinoy teacher na nagtuturo ng Filipino courses sa Harvard University ng Amerika. Gaano ka, kumbaga, ka-proud bilang isang Pinoy na may mga foreigners na gustong matuto ng ating wika? Proud na proud po. Nagbukas din yun sa akin ng ibang pananaw pagdating sa pagtingin sa wika. Kasi lagi po nating gusto, di ba po, na itaas ang antas ng pagtuturo at pag-aaral ng wikang Filipino. At ang sipag po ng mga gurong Pilipino ay talaga naman pong pwede pong pangdaigdigan. Meron bang difference yung pagtuturo mo dyan sa Amerika at dito sa Pilipinas? May stark difference ba siya? Opo, Sir Rafi. Kaya napakahalaga po nung talagang pagkakaroon ng partisipasyon, aktibong partisipasyon sa loob ng klase kasi doon nila naririnig po yung wika. Ano mensahe mo sa mga gustong pumasok o siguro hindi pa pinapangarap ang isang bagay na ang hirap pangarapin pero nakakamit katulad nung nangyari sa iyo? At ito na ba yung path na nakikita mo for your future? Hindi ko po masasabi kung ano po talaga ang nakatakda sa akin sa hinaharap. Pero po, isang bagay po, Sir Rafi, na nakita ko sa takbo ng aking buhay, napakahalaga po nung malaman mo kung ano yung bagay na gusto mong ginagawa mo. Kaya nung natagpuan ko po yung landas na yon, mas naging masaya akong gawin siya. Kaya kung humihingi po ng payo yung iba sa ating mga kababayan, sa palagay ko po, ito po ay nagsisimula sa alam at pagtuklas sa layunin ng buhay mo talaga. Kasi doon po kapag ginawa niyo po yung landas na yon, masaya po kayo. Dumating man yung malaki o malit na oportunidad, ginagawa mo lang lahat ng buong puso. At siguro po yung consistency. Gawin lang po natin lagi yung ating makakayanan, buong puso. At naging masaya po tayo na meron tayong naiaambag sa lipunan sa anuman pong area ng buhay natin. So, Ma'am Lady Eileen Orsal, maraming salamat sa iyong oras na ibinahagi sa amin. Napaka-refreshing na makinig sa iyo kapag tuloy-tuloy yung pag-Pilipino mo. At good luck dyan sa Harvard. Salamat po. O mga mare, napanood nyo na ba ang bagong parody ni Kapuso comedian Michael V? For sure, isa kayo sa mga nag-heart ng latest hit niyang yan. You've been waiting years sa pila para sa isang kape. You've been waiting years sa Yan ang coffee-inspired song ni Bitoy o Lolo Canor para sa mga gumagastos ng malaki para sa kape. Hango yan sa kantang Raining in Manila ng bandang Lola Amor. Grateful daw sila sa parody ni Bitoy. Nabigyan daw ng justice ang song and hoping na makamit nila ang anilay genius na si Bitoy. Sa ngayon, may 2.4 million views na ito sa TikTok. Sa gitna po ng price cap sa bigas, nagtataas na rin po kaya ang presyo ng kanin sa mga karinderya? Yan ang tanong karaniwan di ba? Kaya kunin na po natin ang sagot dyan mula kay Joan Hipolito, ang Vice President ng Philippine Association of Stores and Karinderya Owners o PASCO. Welcome po sa balita ko. Kumusta po ang presyo ng mga kanin sa mga karinderya? Hello po, magandang tanghali po Ma'am Connie and Sir Rafi. Opo. Kumusta na? Naku, Go ahead po. talaga pong masaklap din po kasi kami din po ay damay dahil yung mga karinderya member namin dahil sila po ay nagsasaing din po ng bigas. Siyempre po, meron po kasing mga nabibili ngayon, katulad ng sinasabi po ng pamahalaan na 41 pesos.
pero ito po ay durog na. Oo. So, Masarap po ito sa lugaw, sa Rappi. Oh, ang Mang adjustment, Tony. ang adjustment nyo ba magtaas ng presyo o magbawas ng sukat sa kanin? Yung iba po naming member, talagang nagtaas sila ng 15 pesos. Tapos, kasi po dating 12 na naging 15. Yung iba naman, nagtaas na rin talaga sila ng 15 pesos, kaya hindi na nila pwedeng taasan pa uli yung kanin nila. So, ang gagawin po, mag-a-adjust na lang at alam naman din po ng mga suki namin na kung ano nangyari nga dito sa atin, tungkol dito sa bigas. So, nakakaintindi naman po yung iba, wag lang masyadong konting-konti at wag lang naman daw na ang kanin na ihahain sa kanila ay malata na durog pa. Yun. Nabanggit nyo yung durug-durug na kanin, panglugaw na lang. So, ano ho ang ginagamit ninyo? Premium rice na ba? O ano po ba? Kasi meron pa naman po dito sa katulad sa amin, dito sa Parañaque sa Muntinlupa, may nabibilan pa kami ng mga 50 pesos. Mataas na rin. So, Oo. hindi pasok Opo, yung... dati pong ano yun dati pong 40 ang kuha namin 45, 42. Yun nga po. 43. So, hindi siya pasok doon sa price cap, di ba? Kasi yung well-milled natin hanggang 45 pesos eh. So, yung 50 pesos po, ano hong klaseng bigas yun? Yung 50 pesos po, meron namang premium. Premium. O, yung Pero premium wala rice. na po rin ngayon 56, 57 na eh. Okay, so magkano ho ang Ako, gusto ko kasi mag-extra rice sana, kaya lang mapipilitan tayo. Naku, parang hindi na po yata. Siguro po yung mga ibang Mapipilitan nag-extra rice. mag-diet yung mga Iyak na Pinoy. rin eh. Oo. Okay, so magkano ho ang isang cup ng rice? 15 po. Naku, ang mahal! 12 to 15 pesos na. Oo, so 15 pesos na pala, no? Sa karinderya. Opo, hindi pa po nagtataas ang bigas. Yung ibang member namin, 15 na 15 talaga. na. Oo. So, ang Yung sabi iba, daw ho nagsisilog. Opo. Ang sabi daw po, hanggang isang buwan, ano, itong price cap na ito. Pero sa tingin nyo, may difference ba? Kahit sabihin na natin na tanggalin itong price cap, di ba? O hindi? Feeling ko naman po, mapipilitan kami na sigurong bumili muna ng medyo mahal din para matuloy lang din yung aming paghahanap buhay. Pero yung iba nga po namin kasamahan ay nagsarado. So ang tanong, mag-iintay na lang yung iba, katulad ng mga member namin ng Sari-Sari Store. Kababagong bukas lang nila na magtinda ng bigas, 7 kaban yung isang membro namin doon. Pagdating ng August 19, nagsarado na dahil sabi nung kinukuha na nila, yung 1,200 magiging 1,500 na. Di 300 kagad ang tinaas. Lugi agad, no? Kumbaga walang kita, lugi agad. Kanya-kanyang Opo, diskarte yung na iba lang po ho. Ano yung pinaka-unique na talaga, diskarte yung ng iba. mga miyembro po ninyo pagdating dito sa pagtitipid? Higpit sinturon po talaga. At kasi po ang importante rin din po sa amin sa Karinderyano, yung aming mga customer. Okay. Pinagmamalasakitan namin yan. Dahil kung ang ihahain namin sa kanila ay hindi nila gusto, ganun din. Kayo din ang mawawalan. Wala rin kaming kikitain. Bibili kami ng presyo ng bigas na mahal, tapos hindi naman carry nung suki namin. Ganun din eh. Tsaka hindi lang naman kasi bigas ang mahal ngayon, pati yung mga ulam. Totoo po yan, Ma'am Gulay. Connie. So, Gulay, talagang kamatis natin, magkano na ngayon? Magkano na ngayon ang Kamote kamatis? at kangkong, dati pong 10 piso, ngayon ay 15 pesos na ang isang tali. Mapapadayet talaga tayong lahat. Maraming salamat po sa inyo sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Salamat po si John Hipolito, Vice President. Mula po sa aming presidente na si Miss Elilyn Gadja, marami pong salamat. Ayun. Salamat po, Mabuhay Miss po Joanne. Yan po naman si Ms. Joan Hipolito, ang Vice President ng Philippine Association of Stores and Carinderia Owners o PASCO. Eto na, paring Rafi. Naalala mo yung na-feature natin kahapon, di ba, na artwork, o nung last week, di ba, yung gawa scribbles, sa scribbles, oo. Yun na nga, oo nga. Ngayon, ang balita ko, may panibagong artwork tayo na gawa ulit sa kakaibang
material naman. Oo nga, kaya ito na. Meet our artist for today. Si Markian Encinares Domiquiel, 20 years old na estudyante mula sa Lavezares, Northern Samar. Shinare niya kasi sa ating Facebook page ang video na nagpa-haircut siya. Tapos, ayun, ginupit-gupit pa niya ang buhok ng mas maliliit para gawing material sa kanyang artwork na portrait naman ng kapuso nating si Miss Jessica Soho. Naku, siguro suki na itong artist na to sa mga barberyano. Oo. Alam mo ba kung ano yung bukod sa buhok? Gumagamit rin siya ng uling sa paggawa ng mga artwork. Kapag weekend naman, voluntaryo rin siya nagtuturo ng art class sa mga bata sa kanilang lugar. Pero dahil sa kakulangan ng materials, minsan lang niya ito nagagawa. So far, nakakasampung art class sessions na raw sila simula noong March. Ayan, kung may balita po kayong nais na isend din sa GMA Integrated News, gamitin lamang ang #BalitaKo sa inyong public social media posts. May padala ito sa Balita Ko Facebook group. Yes. Naku, ang saya nun ha. Diba, sabi nga nila ang art, walang mali dyan. Kaya pwede mo talagang i-express ang inyong artistic juices sa kahit na anong paraan. Kaya Basta hindi illegal. Kaya sa susunod, i-feature natin yung art mo. Ay, ganun ba? Oo. Wala pa eh. Kailangan season pisil-pisilin art, ko pa muna bago nasa mood. Mag-warm up muna, Oo, diba? Ayan ha, mga kabalita, yan po ang balita ko. At bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Aubrey Carampel, Katrina Son. At ako po naman po si Rafi Tima para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.